sa inyo lahat at patuloy po tayo mag-aral ng salita ng Diyos. At ngayon po, bigyan po natin ng magandang talakayan itong tanong na ito. Basahin natin. Brother Owen, sino po ba ang dalawang saksi? May ideya ka ba kung sino sila? At bago po natin ito bigyan ng magandang talakayan, kayo po'y welcome sa ating channel. Ngayon po, ating umpisan sa pagbabasa po ng kasulatan. Umpisahan po natin dito sa mga sulat po ni Apostol Pablo. Magkakaroon lang po tayo dito ng idea at pag-unawa sino yung tinutukoy na dalawang saksi. Yung pong sinasabi po ninyo, no? Balikan ko po. Sino po yung dalawang saksi? Ang idea natin o magkaroon tayo ng kaalaman sa mga bagay nito, ipapaliwanag ito sa atin ni Apostol Pablo. Balikan po natin itong Roma 11:17. Sabi po dito, ang mga Hudyo ay tulad sa isang puno ng ulibo na pinutol ang ilang mga sanga. Ngayon mga kapatid, talinuhan po natin sa pagbabasa at kailangan malawak po yung ating pangunawa. Yung sinasabi po dito, no, na isang puno ng ulibo. Ngayon, ang ating hinahanap, dalawang saksi. Ngayon, meron ditong isang puno ng ulibo. Tumutukoy ito sa mga Hudyo. Ngayon, sinasabi pa dito, no, doon sa puno ng ulibo, merong pinutol ang ilang mga sanga. Meaning, dito po sa mga Hudyo, may mga Hudyo na hindi mananampalataya, kaya pinutol. Ano, yun ang ibig sabihin po diyan. Kahit po yan ipinutol, pwedeng ibalik po yan ng Panginoon. Kasi nga po, dahil pinutol lang sila, ang reason po no, dahil ayaw nga nilang sumampalataya. Ngayon, kung sila'y sumampalataya, pwede silang ibalik. Ngayon, dito maunawaan natin yung mga pinutol na sanga na hindi mananampalataya, pero dito naman merong binabanggit na ulibo, pero ulibong ligaw. Ituloy lang natin, no? Para maintindihan natin yung sinasabi pa dito na isa pang ulibo, pero yun ay ulibong ligaw. Bago natin ito maunawaan sa pangunawang espiritual, basahin natin ito. Sabi dito, at kayong mga hindi Hudyo ay tulad sa mga sanga ng ligaw na ulibo na ikinabit bilang kapalit sa pinutol na mga sanga. Dito, tinutukoy po yung mga hindi Hudyo, halimbawa, Pilipino ka, Amerikano ka, Italiano ka, Hapon ka, hindi ka lahing Hudyo. Pero, kung ikaw ay mananampalataya, ano, doon sa nabanggit ko ay marami yon. Kung buong mundo po ay hindi kalahing Hudyo, no? Agree ba kayo sa paliwanag niya? Hindi ko na tinapos yung video kasi hindi ayon sa Biblia yung kanyang sagot. Sabi nung nagtanong, Mr. Owen, may idea ka ba doon sa dalawang saksi? Talagang literal na idea yung sagot niya. Idea niya. Hindi ayon sa Biblia. Basahin niya natin dito sa sa Revelation 22, 18-19. Sabi dyan, aking sinaksihan ang bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito kung ang sino man ay magdagdag. Ayan malinaw, daragdagan siya ng salot na nakasulat sa aklat na ito. Sinabi, hula ng aklat na ito. Ba? Sabi dyan, ang sino man naman ang mag-alis mga salita sa aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay. Yan, katakot yan. Ito salot. Ito punong kahoy ng buhay. Kasi ang tinatanong nung nag-comment, sino daw yung dalawang saksi? Kasi ang sinagot niya, Roma 11:17. Sabi dito, at may pinagkakaloob ako sa aking dalawang saksi. Yan dalawang saksi. Ang mga ito ay dalawang punong ulibo. Dalawang punong ulibo.
Diba? Ayun, bumasa sa dun sa ano. Dapat dito siya bumasa sa Apocalypse. Sino yung dalawang punong olibo. Hindi dito sa Roma. Ang layo naman. Roma 17. Sabi dyan, tatapat yung ilang mga sangay ng abali at ikaw, sino ba yung ikaw dyan? Yung hintil yan, na isang ulibong ligaw ay sinanib sa kanila. At ikaw ay naging kabahagi nila sa ugat ng katabaan. Wala naman dalawang saksi dito na nakalagay eh. Napakalinaw ng talata. Saan natin sa English? Were grafted. Kasi ang original na punong olibo ay yung Israel. Kasi ang konteksto niya na andito. Dito sa 1. Sabi dyan, sinasabi ko nga, itinakwil baga ng Diyos ang kanyang bayan. Huwag nawang mangyari sapagkat ako may Israelita na binhi ni Abraham na angkan ni Benjamin. Sabi dyan, hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayan. Yung kanyang bayan, yan yung tinutukoy dyan. Ayan ang punong olibo. Yan ang original. Kasi dito sa 17, isinanib tayo. Sabi ng original na punong olibo ay ang mga Hudyo Israel. Nasaan yung saksi dyan? Wala mo nakasulat na saksi dyan. Literal na maling unawa ang tinuturo niya dito. Idea niya lang. Sabihin, dito sa sa Efeso 3, yung ligaw na olibo, tayo yun. Yung mga hintil. Ay tagapagmana at kasangkap ng katawan. Tayo yung isinanib doon sa original na punong olibo. Tayo kasi yung yung ligaw na olibo. Tsaka yung nakalagay doon sa Roma 11:17. Sanga Sanga. Kung ang ilang mga sangay ng abali. Punong olibo, tapos yung sanga, tayo yung sanga. Isang ligaw, sinanib ka. Kasi nabali. May isang nabali dyan, ibig sabihin yung mga Hudyong hindi sumampalataya kay Kristo, nangabali. Ang tanong, nabali, tayo isinanib. Ang tanong, sino ba yung dalawang saksi dito sa Revelation? Hula ito hula itong Revelation natin, Apocalypse hula. Sabi doon sa Apocalypse 22:18-19, magdagdag. Sahin nga natin yung Kawikaan 30. Sabi dyan, huwag kang magdagdag sa kanyang mga salita, baka kanyang sawayin ka at masundan ka sinungaling. Doon sa Roma, wala namang dalawang saksi dyan na nakalagay. Wala naman dalawang saksi. Ang konteksto nito, yung original na punong olibo, nabali yung mga sanga niya, tapos tayo isinanib. Ngayon, sino ba yung dalawang saksi? Tayo. Zacarias 4. Zacarias 4:3. At may dalawang puno ng olibo. Puno ng olibo. Tapos
Sabi doon sa 12, hindi sa 11, na magkagayoy sumagot ako, nagsabi, ano ang 2 punong olibo na ito, yun, ay nandoon sa kanan at saka kaliwa. Puno yan, hindi naman sanga ang tinatanong Puno. Kasi doon sa Revelation, 2 punong olibo yung sinasabi doon sa verse 4. Punta na tayo dito sa last part ng verse. Na magkagayoy sinabi niya na ito ang 2 anak na pinahiran ng langis na nakatayo sa sipin ng buong lupa. Napakalinaw dyan. 2 pinahiran. Sabihin, dito sa Revelation 11, pag sinabing 2 punong olibo, sabihin, 2 Hudyo yan. Hindi yan pwedeng isang Hudyo, isang Hintil. 2 punong olibo. Hindi mo sinabi dyan. Isang punong olibo at isang mangga. Wala namang mangga dyan Kasi magkaiba yun. Pag sinabing 2 punong olibo, kailangan pareho. 2 olibo. Hindi naman sinabi dyan 2 puno, yung isa olibo ay yung isa mangga. Saan ba may olibo? Di ba sa bansang Israel lang? 2 punong olibo, ibig sabihin 2 Hudyo ito. Basahin nga natin doon sa verse 10. Sapagkat ang 2 propetang ito, 2 propeta pala ito propeta. Diba yung 2 punong olibo, doon sa 4, 2 punong olibo. Yung 2 saksi, propeta pala yun ng Diyos. Propeta ng Diyos. 2 propeta. Sino yun? Basa tayo. Sa Malakay 4. Alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod, na aking inutos sa kanya sa Horeb sa buong Israel, sa mga bagay ang mga palaluntunan at kahatulan ng Israel. Verse 5, narito aking susuguin sa inyo si Elias, si Moises, tsaka si Elias, na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na araw. Punta nga tayo doon sa Revelation 11. Bago dumating yung kakilakilabot na araw ng Diyos, namatay muna itong 2 propeta na to. At tapos ng 3 araw, ang hininga at buhay mula sa Diyos ay pumasok sa kanila kasi nga pinatay sila ng abis. Antikristo umahon yung doon sa sa kalaliman yung hayop mahon sa kalaliman. Tapos pinatay yung 2. Narinig nila sa malakas at tingin, sabi, umakyat kayo rito. Na-rapture silang 2. Umakyat kayo rito. Tapos nagkaroon na ng kakilakilabot na araw. Naglindol. Sabi dyan, at tumipang itong anghel, nagkaroon ng malakas na tinig sa langit. Nakariyan ng salibutan ay naging sa ating Panginoong, sa kanyang anak, at siya'y naghari magpakailaman. At nagkaroon na ng
Poot ang Diyos. Kasi nag-ano na eh. Tawag dito. Nagkaroon na ng lindol. Eh no? Nagkaroon ng lindol. Nag-umpisa na yung Poot ng Diyos. So, 7,000 katao kagad yung namatay. Doon sa lindol. Pa? Diyan na nag-umpisa yung Poot ng Diyos. Kasi sabi dito sa Malakyas 4:5. Yan o. Narito aking susugurin sa inyo si Elias tsaka si Moises, sa propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na karawan ng Panginoon. Yan o. Sabihin, nangaral itong dalawang propetang ito doon sa Revelation. Sa Revelation, yan o, nagsipang hulang 1,260 araw. English 1,260. Kasi yung 7 years nahati sa dalawa yon. Yung 3.5 naman para yun sa ano, dun sa beast, you know. And the beast was given mounting utterly outing and the blasphemous word, and it was allowed to exercise authority, you know, 42 months. 42 months. Kasulat siya, no? Yan. Upang magpatuloy na 40 3.5 ulit, oh. Diba? Kasi yung binasa dun sa ano, sa Roma, hindi naman hula to eh. Hula ba to? Yan o, hindi naman hula to eh. Yan o, hindi yan hula. Nakita nyo? Hindi yan prophecy. Ito yung prophecy o. Ito yung hula o. O. Sino yung dalawang ano dyan? O, sino yung dalawang saksi? Malinaw dito sa verse 10. Dalawang propeta. Sabihin, Hudyo to pareho, wala diyang ano, Hudyo hintil. Tsaka sabi niya, marami daw yun. Eh, dalawa nga lang, oh. Two lang. Oh. Two lang, oh. Dalawa lang. Ilan ba yung dalawa? Marami ba yun? Kaya mali yung, ano, yung ganyang mga unawa. Tapos sasabihin nung nagtanong, may idea ka ba, Mr. Owen? Ang sinagot niya, idea talaga, literal na idea yung sinagot niya. Kaya yun lang ang ating nasasagot dyan.